Kalimutan, mula nung ako ay 11 years old. At napunta ako ng Zamboanga, 11 years old, attending the National Jamboree Jai Zamboanga. At taglay ko pa rin ang motto ng mga scout na laging handa hanggang ngayon. Laging handa. So, anong sabi ng ating teksto ngayon? Magsisisi kayo at magbalik loob sa Diyos sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito ay paanyaya ni Juan upang ihanda ang iyong puso. Ihanda ang iyong puso, hindi lang ang iyong buhay. Si Juan Bautista, hindi nagtayo ng entablado noong una. Hindi nagtayo ng entablado, hindi nag-organize ng malalaking event. And then, at hindi nagbigay ng malalaking programa. Ganyan ang una. Noong una dito sa Dibilacan United Methodist Church, ang iyong abang lingkod ay wala pa tayong church at aapat lang ang miyembro natin doon. Nandun ako nakikibahay kila former assessor. Wala kami pananambahan na kapilya kung saan-saan. Minsan nalipat yung simbahan namin sa bahay nila former assessor, doon din sa bahay nila doon sa tabi namin. Ganyan si Juan Bautista, hindi siya nagtayo ng mga malalaking simbahan o kaya ay entablado. Hindi siya nag-organize at ng malaking event at hindi nagbigay ng malalaking programa. So, dito sa Dibilacan United Methodist Church, wala pa ng miyembro, kaya nag-ipon yung abang lingkod ng miyembro. Pagdating ng araw na makikita na ang paglago at ang mga tao ay nakahanda na tanggapin ng ating Panginoong Hesus Kristo, doon ko na nakita ang pangangailangan ng mga miyembro na naakay dito sa United Methodist Church. So, nandun na. Nihanda na ang ating iglesia at nakikita natin ngayon. Nag-organize ng event. So, ang una niyang sinabi ni John the Baptist ay magsisisi kayo. Bakit? Apay. Dahil ang paghahanda sa tagapagligtas ay hindi magsisimula sa puso, kundi magsisimula sa kawa, kundi sa puso. Kundi sa puso. Una, linisin muna ang ating mga puso. Ang tunay na pagdating ni Hesus Kristo ay hindi lamang
physical, kundi ito ay spiritual. So, di lang tayo nakatuon sa physical. Katuon din tayo sa spiritual. Kaya, bago dumating ang Misayas, tinawag tayo upang pagsisihan at talikdan ang ating kasalanan. Nasiputan tayo, kaya mensahe ikikantagan tatay, kag nagpintas, iti mensahe na datoy. Minsan, nagkapo tayo, iti saan nga masaya at nabanag, ngayon dunting iti oras, nga napagpaboyan, nagiti, iti pinamalagpasan. Tapos, tinawag tayo upang pagsisihan at talikdan ang ating kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Ano pang gagawin natin? Suriin natin ang ating mga sarili. Suriin natin ang ating mga sarili sapagkat hindi handa ang puso pulo ng kasalanan. Well, bago natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, dapat pagsisihan natin ang ating maling ginagawa at nakahanda tayong tanggapin ng panyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya, ang unang hakbang ng paghahanda, una, baguhin ang puso, bitawan ang kasalanan, at bumalik kay Yahweh. Bumalik kay Yahweh. Ang paghahanda ay pagtalikod sa mali. Number 1. Ang paghahanda ay pagtalikod sa maling gawain. Ang sabi ni Juan, magsisisi kayo. Ang salitang magsisisi dito ay, sabi niya, metanoia. Hindi lamang pagsisisi, kundi pagbabago ng direksyon. Tignan natin kung anong direksyon ang ating tinatahak ngayon. Saang direksyon ang ating tinatahak. Kung ang buhay mo ay mapalayo sa Diyos, alam mo gawin. Turn to the Lord. Bumalik ka kay Jesus. Kung ang puso mo ay tumitigas, anong gagawin? Kung puso pa to? Kung ang puso mo ay tumitigas, palambutin mo. Palambutin mo. Kung ang landas mo ay mali, lumiko ka. Turn to the right and turn to the left. Kung ano ang nakakapat na direksyon ng iyong kakahapin. Hindi mo may handa ang sarili para kay Jesus kung hindi mo iniiwan ang hadlang sa puso mo. Dapat
ikating tayo, gagijay, makatubig, itintay, panangawat, kaya ako tayo na sa Kristo, ito umahit sila. Ang pagsisisi ay hindi kahinaan. Hindi kahinaan. Ang pintuan ng pagbabago at bagong simula. Ito ay bagong simula. Bagong simula. Ang mensahe ni Juan ay malinaw. Dumarating ang tagapagligtas, kaya handa ang tao. Ihanda ang ating mga buhay. At ay nagkakainit may sa mga kayo. Nga inhanda na, nagkakainit na, kaya mapangkagabihan sa Kristo, itinalay na. Kaya dinaldarusan na, dijay palayda. Dinaldarusan na, dijay palayda. Palayda, nagluto iti nagkakaimas ulang makan. I-prepare na, ipagturugan na. Ket idin wine. Ket pagpadaan na ni Yesu Kristo, ijay balay na. Napan, iti may sangalakay, ijay. Ngagdawat, iti makan. Una na, ikan nakman anak ko, iti makan. Tamabisbisi ng klang na yan. Ay saan? Tatingin hanggang nga makan, ket para kini Heso Kristo. Then, timanaw mo rin, kaya di nalakan. Ket kunana mo rin, at amanin tinapan, ket may sa nabakit na ito. Kunana, anak ko, mawawak na ulayan. Di na mabalin, nga painumin na. Di na mabalin, nga painumin na. Kunana, naibing na naman. Dahil ito'y saksabot, ito'y pakilumang. Kadag ito'y paso nga nadalos, ket para kini Heso Kristo. Para kini Heso Kristo. Itatkan, pinailong na marunod, dahil dyan. Mapakit. Ikuan, nagtagtagainit na ito'y nalakad. Unang-una na, Yesu Kristo, pagpadaanan kay Jebanay. Ngayon, awan kamot. Batik-tiktikan na po nga guruuray ka. Ngayon, awan kamot. Diyo'y mula ang mo, nga di jay imuna nga imay ka, nga dumawag iti makan, siya kay jay. At siya may kadwag nga imay ka, nga dumawag iti tanong, siya kay jay. Siya kay jay. Ket agmalmalang na, dahil tuwing alakay. Ket pinanpanulog na nupasano. Ket dito'y ket napangayam ni Heso Kristo ken kuana nga di na ang amo. Di na ang amo. So, dito'y kakabsat. Ni Heso Kristo umay kada kayo. Iti na duma-duma ng wakas. Yeah? Umay Yesu Kristo kada tayo iti na duma-duma ng wagas. Kaya at dadag iti aramaten na ng mga representan akas isuna na ito. Isuna na ito. So kayo bingang pa.
ang pastor, nagdestino ang itimaysa ng kongregasyon. Reject that. Reject that. Haan nga ka, pastor, ngayon ilibig mo, agawid ka. Ako, agawid ka. Hindi ko na, pastor, kahit nakahanda nga umawat ka na criticism, kaya o kubla, tayo dyan nga makita, itipinative girl, kaya no kasunod, nga inawat mo, na Yesu Cristo, akas manubot, kaya manangisalaan mo. Timay kadwa, ang paghahanda ay paglilinis ng puso. Paglilinis ng puso. Sa ating paghahanda, kailangan ng paglilinis ang ating buti at ang ating puso. Kailangan tanggalin ang mga bumabagabag sa ating kaisipan, tanggalin ang ating kasalanan na humahadlang. Ano itong mga kasalanan na humahadlang sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus Kristo? Una, galit. Kung minsan kinikimkim natin ang ating galit, isa, pride. Pride. Inggit. Then, immorality. Bisyo. Kasinungalingan. Sinungalingan. Bisyo. Yung hindi ko pa tinanggap ng ating Panginoong Jesus. Kita nalaing ang kagtabukol din. Unay domingo, mapalag sumusunod kagaligilan na kayo nga at tabukol. Hanong nga kaskaso. Dahil diyan ko kaibigan pastor, pastorahan. Inana, papanagmanel. Papanagmanel. Yung tabukol Natapangon ko yung mapalag na school, yung puro Lunes. Ang maalam ko na yan. O maalam. Tapos, hindi pwedeng naghihintay kay Jesus, pero ayaw talikuran ang kasalanan. Nururayan tayo na po tayo kay Kristo, dapat talikuran tayo dahil di amin ngayon tayo nagpasulan. Sabi niya sa Santiago 4:8, linisin ninyo ang inyong mga kamay at dalisayin ang iyong puso. Linisin ninyo ang iyong mga kamay at dalisayin ang iyong puso. Kakibat ng paglilinis sa puso ay ang paglilinis ng landas. Kailangan ayusin ang relasyon. Ayusin ang relasyon sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao, upang ang Panginoon ay ating tanggapin tayo. Ayusin ang ugali, ayusin ang mga desisyon. Ayusin ang ating prioridad. Kung ano ang ating priorities sa buhay natin, ang pagyaman ay medyo ayusin natin. Ang taong handa ay taong nakaalay ang buhay sa kalooban ng Diyos.
Ikalay sa kalooban ng Diyos. Third, ang paghahanda ay pagbubukas ng puso kay Yesu Cristo. Buksan natin ang ating mga puso at papasukin natin ang Panginoon sa ating buhay. Sa December 25, mga kapatid, panahon upang tanggapin natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Tanggapin natin yun. Yan ay pagkakataon na ibibigay ng ating Panginoon ng bawat isa sa atin on December 25. Dapat, huwag tayong mag-autobuli. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Lumapit tayo sa Panginoon na wala na ang mga hadlang upang tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Ang pinakamahalagang paghahanda ay hindi lang sa pagkakaroon ng kasiyahan kung ano ang gagawin at hindi dapat gawin. Kain tayo. Masaya na pagdating ng video. May lumadi. Try to console with God through prayer. Sabi sa Pahayag 3:20, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Mga kapatid, hinihintay ni Jesus na pagbuksan. Pagbuksan siya at papasukin sa ating mga buhay. Dahil tingdang ka, may kuma, itibiyak ko, ipagkakilan ng Diyos. Bilang panghuli, mga kapatid, ano ang itsura ng taong hindi sa o handa sa pagdating ng tagapagligtas? Anong itsura ng tao sa pagdating ng tagapagligtas? Makikita sa kanya ang pusong pulo ng pagsisisi mula sa kasalanan. Hindi man perpekto, pero laging handa. Laging handang humingi ng grasya. Makikita ang buhay na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Hindi rebelde sa Diyos, kundi sumusunod sa salita niya. Makikita ang pananampalataya sa buhay niya. Hindi lang sumunod sa tradisyon, kundi may malalim na relasyon sa Diyos. Mayroon pananalangin tapat, laging lumalapit, laging nakikinig. Laging lumalapit, laging nakikinig sa Diyos, at mayroong pag-asang inaabangan ang Panginoon araw-araw sa kanyang buhay. Ang Panginoon ay pag-aaral natin, Ama natin. Ama natin na tayo'y iniligtas sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, hindi lang tayo naghihintay, kundi tayo'y naghahanda. Sa Matthew 3, verse 2, is a timeless message
Kung nais mong maranasan ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa inyong buhay, magbalik ka sa Kanya at linisin ang iyong sarili at tanggapin siya bilang tagapagligtas. To God be the glory.